Pag-usapan naman natin ngayon mga boss itong drawing exercises natin, no, dito sa mga polygon na nakikita natin ito. Kaya lang mga boss, bago tayo mag-umpisa, no, dito sa drawing exercises natin, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel mga boss, no, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin itong drawing exercises natin dito sa mga polygon na ito, no. Umpisahan natin mga boss itong pag-drawing nito dito sa rectangle dito sa taas, no. So meron tayong command na rect for rectangle, no. Click lang tayo. Pagkatapos merong dimension option, yung specify length, ito yung 20, no. I-type lang natin yung 20. Mm ang unit natin dito mga boss, no. Tapos yun namang width o yung y, 14 naman, no. Ito yon. Ayan yung rectangle na nasa taas, no? So, i-match properties ko lang para parehas yung kapal ng line, no? Na-discuss ko naman yan, no? So, ang sukat niyan mga boss, ito para sigurado lang tayo. Ito yung 20 at ito naman yung width na 14, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin, itong polygon na ito, no? Ang polygon is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sides siya, no? So, yung isang side niya, ito yon 20 mm. Ayan, no? So, ngayon, gagawin natin yan. I-type natin, Paul, number of sides, 8, no? So, ito yung edge option, no? Tapos, sa first point, no? Click lang tayo rito. Yung second point, ito yon, no? Or pwede rin i-type 20, no? Kung gusto nating i-type yung 20 mm, ayan, no? Ayan yung edge option, no, sa polygon, no? Ayan. Ang susunod na gagawin natin, ito naman, no? Yung polygon na number of sides is 1, 2, 3, 4, 5, no? Tapos yung edge niya 25 mm, no? Kaya lang ang distance niya magmula rito sa midpoint na ito hanggang doon, ayan, 6 mm, no? So, pwede na nating gawin yan. Mag-poll tayo. Number of sides is 5. Ayan, na. Yung edge option pa rin ang gagamitin natin. O, type natin E for edge. Tapos, click tayo. O, yung second point niya, o, type natin 25, no? 25 mm. O, yung edge nito, kung i-dimension natin yan, 25 mm yan, no? Kaya lang ang distance nito magmula rito hanggang doon nakalagay 6 mm, no? So magla-line na lang tayo, no? Magmula rito hanggang doon 6. Ayun yan, no? I-move na lang natin ito from midpoint to endpoint ng line, no? Ayun yan, no? Para ma-check natin, no, kung ito 25 mm, pwede naman nating i-dimension yan, no? O yun, tama siya, oh. 25 mm, no? Maski na itong distance na ito na 6 mm, pwede naman nating i-dimension yan. Kung tama, o ito tama naman siya, no? 6 mm. Itong side nito, take to 25 mm, no? Yung 5 sides na polygon, no? Ang susunod na gagawin natin mga boss, ito namang nasa gitnang polygon. Ilang sides, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? So, tapos ito naman, ang nakikita natin magmula rito hanggang doon ay 26 mm, no? So ngayon ang polygon natin, o type natin Paul, tapos number of sides. So ang side nito ay 6, no? Ngayon hindi na edge ang gagamitin natin mga boss, no? Ang gagamitin natin ngayon na magki-click tayo, tapos gamitin natin yung circumscribe, no? About circle. So na-discuss naman natin yung dalawang ito, inscribe and circumscribe, no? So, click natin ito, inscribe about circle. Tapos ito, specify radius of circle. So, yung radius nito, kalahati ng 26, no? Kalahati ng 26 is 13, o type natin na 13, no? Ito yon, no? So, ito kung i-dimension natin, ito yon 26, no? So, ibig sabihin, circumscribe ito, yung circle nasa loob ng polygon na ito. Na-discuss naman natin yan nung previous video mga boss, no? Kahit na i-check nyo doon,
ganito yung pag-discuss natin, no? So, ito, gagawa na tayo ng center line. Gagawin natin yan para mailagay natin itong isang polygon na ito, no? Tapos, i-match properties lang natin. Ito yung model, ito yung igagaya. Tapos, i-move natin ito. Hawakan sa gitna, ilagay dun sa intersection nun, no? Ayan yan. Ayan yung mga polygon natin, mga boss, no? Ito pala, i-adjust na lang natin ito. Ito yan, no? Sa video ito, mga boss, no, i-discuss natin itong simpleng drawing exercises uli para ma-apply natin yung mga command na diniscuss natin, no? Okay, so subukan po natin i-drawing na ito. So, dito meron siyang sukat magmula rito hanggang doon, no, 25 mm. Dito ang sukat nito, mga boss, no, pag-usapan natin, meron tayong unit na inches dito, no. Tapos naunang diniscuss ko na nung previous video, no, kung paano mag-set ng unit ng naka-inches. Tapos, paano mag-set ng dimension style, no? Sana panoorin nyo yung previous video na yun, mga boss, para hindi na ganong humaba yung pag-set ng unit sa drawing na ito, no? Basta itong drawing natin ito, naka-inches siya, no? Ngayon, itong mga sukat sa perimeter, pag-usapan muna natin. Dito, magmula rito hanggang dito, 25 inches yon. Tapos dito hanggang dito, meron siyang 70 inches, 25 uli rito. Pagdating dito, meron siyang along Y, 20 inches. Along X naman is 25 inches, no? Naka-pa-slant itong line na ito, no? Ngayon, ito naman, 25 inches. Pagdating dito sa sukat na ito, walang nakalagay, pero meron siyang length na, pero meron siyang diameter na 45 degrees, no? Ngayon, dito naman, ang circle natin, meron siyang diameter na 15 inches. At itong isa naman, meron siyang diameter na 8 inches, no? Itong 15 inches, meron siyang distance, no? Magmula dito, 15, no? Ang distance niya, no? Magmula dito, along Y, 20 inches. Tapos magmula naman dito hanggang doon. Ngayon, itong diameter 15 na ito, no? Meron siyang ngayon itong circle na ang diameter niya is 15 inches, meron siyang distance na magmula rito, no, na 20 inches, no, from center, no. Ngayon magmula naman dito hanggang doon, meron siyang 20 inches din, no, na distance niya. Ngayon itong maliit na ito na ang diameter niya is 8 inches, magmula rito ang distance niya is 20 plus 30, bali 50, no? 50 inches siya magmula dun sa center, no? Along X yun, no? So, along Y naman, 15 inches naman, no? Ngayon, paano gawin ito? So, umpisahan natin dito sa perimeter line na ito, no? So, magdodraw tayo ng line. Baguhin ko muna yung kulay. Line, click. So, dito, 25 inches yun. Tapos, dito naman is 70 inches. Ito yun, no? Tapos, 25 uli rito. Direct distance method na lang gagamitin natin, mga boss, no? Tapos, pag mula dito hanggang doon, 20. Along Y yun. Magmula naman dito, 25 naman. Ayan, na. Tapos, ito namang naka-slant na ito, i-connect ko na. Hahanapin ko ngayon yung end nun, no? So, yan yung mga technique natin para magawa yan, no? Maaring meron pang ibang technique, pero ako, ang technique ko, ganyan, no? Nag-draw muna ako ng line dito na 20, tapos 25 dito. Ito, at saka yung end nun, kinonect ko, no? Ngayon, meron siyang line dito, no, na 45 degrees, no? Tapos, dito naman is 25. So, unahin ko itong 25. Ayan, na. Ngayon, pagdating naman dito, i-connect ko na lang sa endpoint na, no? Ayan.
So ngayon, dito naman, magdodraw lang ako ng line dito para malagyan ko ng dimension. Lagyan ko na ng dimension nito, angular, no? Para makita natin na 45 degrees siya, no? Ito yon, no? Ngayon, ito naman, lagyan ko siya ng linear, no? Ito yung linear dimensioning. Ito, lumalabas na 25 naman siya, no? Ngayon, magmula rito hanggang dito, ito siya, 25 din naman, no? Tapos magmula rito hanggang doon, 20 siya. Magmula rito naman hanggang dito, 25 siya, no? So, magmula rito hanggang dito, 70 ito, no? Tapos magmula naman dito hanggang doon, 25. So, ibig sabihin, itong ginawa nating perimeter na ito, tama, no? Kasi pumarehas yung dimension niya, no? Ngayon, yung mga circle sa loob, ano ba yung technique natin dito, no? So, ang pinaka-technique ko dito, gayahin ko na rin yung kulay. Magsi-circle ako, no? O, pwede nyo i-type C for circle, no? Tapos, kiklik ko dito, sa portion na ito, yun, no? Tapos, D for diameter, ito yun, no? Diameter is 15 inches, no? Diyan ko muna ginawa, ayan. Pero imumove ko ito ng 20, no? To the right. Move, M for move. 20. Tapos, move ko uli, magmula sa sentro pataas, nakalagay naman, 20 rin. Ito, no? 20 siya rito, 20 siya ron, no? So, 20. Ayun, ayun, no? Ngayon, ito naman, diameter nito, 8, no? Circle din lang uli. Dito ko ilagay. Diameter, 8. Ayan, no? So, ngayon, imumove ko siya. Magmula rito hanggang doon, 20 plus 30. So, 15, no? Ito naman, magmula rito hanggang doon, 15, no? So, move. Tapos, ang gawin natin, 50. Dito naman, 15 naman pataas, no? Nakalagay, ito yun, no? 15. Ayan. So, ayun yung pag-move natin, no? Ngayon, lagyan na lang natin ng center line, no? So, para malagyan ng center line yan, meron tayo dito sa annotate. Ito yon, no? Center mark. Ayan yan, no? Ngayon, lagyan na natin ng dimension. Unahin ko na yung diameter, no? So, yung diameter niya, punta uli ako sa home. Yung diameter niya, punta uli ako sa home. Hanapin ko rito yung diameter, no? Ayan, no? So, ngayon, itong mga linear dimensioning na, no? So, magmula naman dito sa end nito, sa center, ito yung sinasabi niyang 20, no? 20 rin naman magmula rito sa center. Ito rin naman yan, no? Yung 20. Ayan, no? Ngayon, ito naman, magmula rito hanggang dito, 30 yon, no? Ito yon. Tapos, magmula naman dito, sa baba, hanggang dito naman sa center, 15 yon, no? Ayan yan. So, ayan yung simpleng pag-drawing netong sample exercises natin. Mga basic lang naman ito mga boss, no? So, unti-unti, gagawin natin yung mga mabibigat na sample drawing, no? Kung nagustuhan nyo po itong video natin, no? Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.